Secretary General ng Migrante. Palakpakan po natin si kasamang Josie Pinquilla. Isang mapagpalayang araw sa lahat natin narito mula sa milyong-milyong OFW sa buong mundo. Sa pilitang migrasyon, hindi sagot sa kahirapan. 5 taon na po mula nang ipaglako ni Marcos Sr. ang lahat ng mga magagaong Pilipino ang kanyang labor export program. Sa halip na magkaroon ng mga industriyang magbibigay ng trabaho sa loob ng bansa, mas pinili pang ilako ang ating mga kababayan sa kabila ng malawakang paglabag sa kanilang karapatan at pagdanas sa matinding pag-aaboso. Hinigitan pa ngayon ng kanyang anak na si Bongbong Marcos sa mahigit 6,000 lumalabas sa bansa kada araw. 2 taong naglalambyerda at nagbibiyahe si Bongbong Marcos sa labas ng bansa. Ibinubugaw at inilalako ang munang lakas magawa ng mga Pilipino sa mga dayuhan, mga nurse, domestic helpers, construction workers, agricultural workers, name it, the Philippines have it! Kapalit ng mababang sahod, walang kasiguraduhan sa trabaho, diskriminasyon, matinding pagsasamantala at pag-aabuso, kawalan ng dignidad at karapatan. Ang rehimeng Bongbong Marcos ay walang tunay na malasakit para sa mga OFWs at mga kababayan sa ibayong dagat. Magaling mag-isip ng iba't ibang iskema ng pangungutong at magkwenta ng aming remittance. Umabot na nga ng 37 billion US dollars nitong 2023. Pinakamataas sa kasaysayan, ngunit kapag ang welfare ang pinag-uusapan, ang mga OFW ay hindi inaalalayan. Sa bagong Pilipinas, ni Bongbong Marcos, ang mga bagong bayani tuloy na sabi. Wala serbisyo ang DMW. May pinagmamalaking pondo nga para sa pagkalinga. Ngunit, kailangan mo pang patunayan na ikaw ay distressed OFW para kang makakuha. Ang masaklap, kahit kumpleto na ang sandamakbak mong requirements, hindi ka pa rin siguradong makakuha. Walang proteksyon sa mga ikinulong sa labas ng bansa. Hindi rin sapat ang legal assistance. Si Mary Jane Veloso nga, 14 years na sa Indonesia, andun pa rin at nakakulong at walang nahihintay na tulong mula kay BBM. Sa bagong Pilipinas, bagong Pilipinas, walang proteksyon ang mga nakakulong sa labas ng bansa. Maraming nakakulong na inosente o kaya hindi malinaw ang dahilan. Patuloy ang illegal recruitment at human trafficking. Subalit, walang gipin ang mga batas upang pausahan ang mga recruiter at mga kasabot ng mga LGU. Sa bagong Pilipinas, si Bongbong Marcos, walang nabago kundi lumaking bilang ng mga kababayan na piliting magtrabaho sa labas ng bansa. Lumaking bilang ng mga biktima ng pag-aabuso at paglabag sa karapatang pantao. Kaya ang panawagan ng mga mamamayan sa labas ng bansa, ipasura ang labor export program. Palayain at pauwiin si Mary Jane Veloso. Just security and protection for seafarers. Double the budget and expand welfare services for distressed Filipinos overseas. Justice for all victims of exploitation, violence, unjust detention, illegal recruitment, and trafficking. Trabaho sa Pinas! Sa labas! Trabaho sa Pinas! Hindi sa labas! At para po balitaan tayo tungkol sa tunay na pangyayari sa kalikasan, narito naman po si Junila Castro.